Good afternoon po mga kababayan. Good morning pa rin mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is February 2, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may One Rockwell East Tower. Andito na tayo actually, dito sa may Poblacion, Makati. At dadalhin po natin sa may Makati Medical Center sa may Amorzolo, Pio del Pilar, Legazpi Village, San Lorenzo, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali naman po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Sa saligang pataas, mahalaga rin ipangit yung idarang ito sa Constituent Assembly o Constitutional Convention. Nakamakita po sana sa Constituent Assembly ay mabilis siya sa Kongreso na galit. Ngunit meron nga pong distrust sa kasalukuyang legislatura kung yung interest po talaga na mas mabuting saligang batas ang isusulong o mayroon pong personal na political na interest ay isisingit. Doon naman sa convention, maganda doon ay hindi ganun kadali kontrolin yung proseso. Kasi may mga representative talaga na hinahalan para dyan. Ngunit ang downside ay mas magastos siya. Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor ng Constitutional Law sa UP College of Law. Dapat naman maging balanse ang Korte Suprema sa papel nito sa lipunan. Ayon kay Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor ng Constitutional Law sa UP College of Law, hindi lahat ng bagay ay dapat hinahawakan ng kataas-taasang hukuman, lalo na ang mga issue ng politika. Kasunod nito ng pagdedesisyon ng Korte Suprema na baguhin ang impeachment process, partikular ang second mode, kung saan dapat ay automatic idediretso sa impeachment kapag nakakuha ito ng lagda ng 1/3 ng mga political. Hindi po siya pulis pangkalawakan ng gobyerno natin. At meron po talaga mga bagay na gustuhan sa ibang batas sa mga political natin na panay, gaya ng Kongreso o sa tao. So, ganun po na tinatawag po ng mga scholars o judicial prudence, yung kapaningan po dapat po bago siya pumasok sa mga supercharged na political na aktibidad. Kasi nakikita niyo po yung epekto doon. Si Attorney Paolo Tamase, Assistant Professor ng Constitutional Law sa UP College of Law. Balik-balik umano ang ginawang desisyon ng Korte Suprema sa pagbago ng second mode ng impeachment process. Ay kay Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert, mali na sa saligang batas na dapat agad umuusad ang paglilitis kapag nakakuha ng 1/3 sa napirma ng kabuang miyembro ng Kamara sa sinusunod na impeachment sa sinumang mataas o impeachable official. Pero sa naging desisyon ng Korte Suprema, kailangan mo na itong idaan sa House Committee on Justice na wala naman daw pinagkaiba sa ibang mode ng impeachment process. Dahil dito, mapatatagal umano ang pagpapatalsik sa isang nagkasalang opisyal. Pinapatagal nila usapan ay malinaw naman ang intensyon ng ating konstitusyon. Kumanan na ito, nadasin na pagkakasyan sila kung meron silang patiwalian o pagpapaya ng kasalanan na impeachable offense. Dapat kaagad-agad lahat para matanggal at para hindi lalawak o lalalim yung sugat o yung pinsala sa ating bansa. Kailangan ng batas o siya. Gitma ni Cayosa na hindi pwedeng mangimasukan ng Korte Suprema ang impeachment proceedings at hindi rin pwedeng amenda ng konstitusyon sa Pleno. Bagamat posible, kailangan pa rin umunong sundin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Umasa na lamang umano na babalik na rin ito ng mga susunod na manunungkulan sa Korte Suprema. Hindi naman niya pwede dapat itagdagan ang konstitusyon at maaaring sa mga susunod na Supreme Court
constitutional law expert. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Mahigit 200 sakay ng nagkaaberya sa sakyang pandagat sa Basilan na iligtas kaninang umaga. Manny Vargas sa detalye, Manny. Nasa gitna Philippine Coast Guard ang nasa 200 at 25 pasahero ang crew ng isang pampaserong barko na nagkaproblema habang naglalayag malapit sa Pangasahan Island sa Basilan. Sa ulat ng BBC, nakaranas sa problema sa rudder ang MLAS Express 2 bandang alas 4:47 ng umaga kanina na napadpad rin sa mababaw na ba ginagdagat. Matulong sulog galing sa Buanga City ang sakyang pandagat na humingi na sa Solo na naturang aberya. Agad namang nakaresponde ang PRP Tumataha na kabahagi sa search and rescue operation sa MV Felicia First Street. Inilipat ng crew ng Tumataha ang nasa 100 at 28 na sakay ng natirang barko habang nanatili ang iba pa kasama na ang crew. Hanggang kanina, patuloy ang paglalayag ng PRP Tumataha pabalik ng Buanga City habang hatak ang MLAS Express 2 kung saan doon ibababa ang lahat ng apektadong pasahero. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio PCWB. Dapat ko. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. Baka naapektuhan ang pagbaha sa Bacolod City dahil sa epekto ng shear line o salubungan ng mainit at malamig na hangin. Tinulungan ng DSWD. Alat Gato Salat. Mabilis na nagpahatid ang tulong at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng shear line sa Bacolod City. Ayon sa talaan ng DSWD, aabot sa 320 na mga pamilya ang nakatanggap ng family food box na biktima ng pagbaha. Hindi bunsod ng bigla mga paglulan na nagpulot ng malalim na pagbaha sa Bacolod City. Kasunod ito, tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy ang pakipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan upang pagyasabay paabot ang tulong sa mga naapektuhan ng shear line. Ako si Alagat ng JV sa Radyo DCWB. Dapat totoo. Super balita sa tanghali nationwide. Department of Education itinulak ang whole of society approach para matugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga mag-aaral. Detalye, Mau de la Cruz. Pinanawagan ni DepEd Secretary Sari Angara ang pagtutulungan sa Dapong Pamahalaan at Sipunan upang tugunan ng iba't ibang suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral na bilang ang pagdami ng kaso ng mental health issues, domestic abuse at kahirapan. Ayon sa DepEd, maraming mag-aaral ang apektado ng gutom at iba pang problema ng Sipunan na inanupang dalo pang palakasin ng school feeding program ng pamahalaan. Ibinahagi ni Angara na noong mga nakaraang taon 3 bilyong piso lamang ang budget para sa feeding program at limitado ito sa ilang baitang. Na ilalim ng administrasyon ni Paulo Ferdinand Marcos Jr., natutupad na ngayon ang universal feeding program para sa lahat ng public school, kindergarten at grade 1 learners sa buong bansa sa loob ng 180 araw ng pasukan. Umaabot sa higit kumulang 27 o 25.7 billion pesos ang pondo para sa programa. Binigyan din ng DepEd ang kahalaga ng maagang edukasyon partikular mula edad 0 hanggang 8 na kritikal na pag-unlad ng utak ng bata. Ayon sa datos, 70% ng mga magulang ang naniniwalang hindi mahalaga ang daycare o kindergarten sa edad na 5. Isang paniniwalang nais baguhin ng Department of Education. Kasabay nito sinusulong ng DepEd ang mas masaya at makabagong paraan ng pagkatuto, lalo na sa senior high school sa pamamagitan ng pagbawas ng sobrang subjects at pagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga mag-aaral. Inikayat din ng mga paaralan at guro na gamitin ang digital at online platforms upang masubaybayan performance ng mga mag-aaral at maikumpara ito sa national at international standards. Ang isang kapuso, Mau de la Cruz, may sumaradyo DCWB, dapat totoo. Super balita sa tanghali nationwide. Nagkamang impeachment na inihain ni Attorney Andre De Jesus laban kay Pangulong Bongbong Marcos tiniklarang sufficient in form o sapat sa forma. Isa Bentanyo Malisa. Ikineklara ng Hangtong. Yes, sir. Presidente, Radyo DCWB. Dapat totoo. Ito ang super balita sa tanghali nationwide. At natatanggal sa pagpapalik ng super balita sa tanghali nationwide, presyo ng regular meal price na mga sa unang buwan ng 2026 batay sa monitoring ng Philippine Statistics Authority. Mga kumpanya ng langis magpapatupad na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Paglipana ng mga artificial sweetener sa mga pamilihan, tinututukan ng Department of Agriculture. Ang lisensya ng dalawang driver na nag-viral matapos na magsuntukan sa kalsada sa Kaitari Rizal, Ewo, sinuspindi ng LTO.
Yan ang ilang pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa Tanghali. Nationwide. Labanan ng Dapat totoo. Ang Super Balita sa Tanghali Nationwide na napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ay napapakinggan din sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamagitan ng Super Radio Cebu, Super Radio Davao, Super Radio Iloilo, Super Radio Palawan at Super Radio General Santos City. 7 minuto bago mag alas 12. Pagbabalita, wasang kinikilingan, wasang pinoprotektahan, wasang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZBB, hindi mahuli, hindi matitigas. Super Radio, DZBB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang bumbay na pagbabalita at pag-higmay sa issue. Meron ng product sa Super Radio, DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Raksara naman sa pagbabalita at tambalan Joel Reyes Abel at Meron del Prado sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Para 5 pagtalakay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksil sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi paaawan ang tambalan Arnold Clavio at Honey Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZBB, prime time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZBB, prime time. Malaking karagalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47 Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Meron del Prado, the Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Meron del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD, the Super Radio DZBB. Pinoy MZ sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double X sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Servicio Trabaho